Ayon po sa ating rules, ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado o yung unregistered ay considered reckless driving. Ito po yung sales invoice na pinakita nila from the distributor to the dealer. So importer to the dealer. Importer to the dealer, yan yon. Hindi yan distributor to the buyer. Hindi. Okay. So technically, walang papel yung sasakyan. TO Chief Marcos Villa Canilao, our OIC Executive Director, Attorney Wendell Dinglasan, Attorney Gerard, Attorney Aldo Ablao. Before we open the floor, please take note of the following House rules. Kindly wait for ASIC Lacanilao to finish explaining before asking questions. Please raise your hand and state your name and the media organization you represent before asking your question. Keep your questions clear and concise and directly related to the topic being discussed. So without further ado, I would like to turn the floor to ASIC Lacanilao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nag-request po kami regarding dito sa presscon para dun sa hinaing o reklamo ni Mr. James Dicken dun sa nangyari sa kanyang anak. Nabanggit ko kahapon, naglabas kami ng press release na aming iimbestigahan ang pangyayari, yung aligasyon at yung reklamo niya. So, sinimula namin kaninang umaga, tinapos namin within 3 hours. So, natapos naman namin yung aming investigation. So, nag-request po kami sa media para sa kaalaman ng lahat. Kasi lumalabas po ito sa lahat ng social media, sa mainstream media. So, para siguro malaman din ng taong bayan kung ano yung naging resulta ng aming investigation. Okay. Una, napatawan ho ng reckless driving yung anak ni Mr. Dicken. Ano po ba yung reckless driving? Ang reckless driving ay tumutukoy sa pagmamaneho na nagpapakita ng kawalan ng wastong pag-iingat at alinsunod sa alituntunin ng kaligtasan sa kalsada. Yun po yung reckless driving. Papakita ko mamaya, may mga pictures kami yung pangyayaring yun. Sa kasong ito ni Mr. Dicken, tumawid sa double solid lane sa isang malinaw na universal at mahigpit na ipinagbabawal sa traffic rules. Ang ganitong marka sa kalsada ay nagsasaad na bawal ang paglipat ng linya o pagsingit, yung double lane. Kahit po nalampasan niya ang exit, ang tamang gawin po ay magpatuloy at dumaan sa susunod na exit. Ang pagkakamaling makaligtaan ng exit ay hindi nagbibigay ng pahintulot upang lumabag sa malinaw na traffic control markings. Sa aming investigasyon ay lumalabas po na hindi rehistrado ang minamaneho ni Mr. Dicken. Okay? Kasi may mga lumabas na nanghingi ng ORCR, nag-provide ng ORCR. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Ano yung kaukulang papeles? Kung brand new, dapat may dala-dalang sales invoice na valid lang for 7 days. Kaya hinihingan siya kaya sa LTO nung tumutubos, hinihingan namin siya ng detalye ng ORCR o papeles. Wala pong papeles ang sasakyan. Kasi ang papeles na pinakikita nila ay from the importer to the dealer. Na yun ang bawal na karamihan nagiging practice ng mga dealer ay pinagagamit ang sasakyan o binebenta. Hindi ko alam kung pinagamit o binenta. Pero walang kaukulang papel. Kasi yung papel na hawak nila is from the importer to dealer. Hindi po dapat tumatakbo sa kalye yun. Yun po ay dapat nasa showroom o nasa factory. Iba pa, pag lumabas po yan, kailangan nila mag-issue ng sales invoice. Pero sila, yun po yung hawak nila. Kaya po, nag-show cause order kami dun sa dealer.
Kasi may mga nag-show cause order kami doon sa dealer kasi bakit niya pinahintulutan lumabas yung sasakyan na walang kaukulang papeles o dokumento like the sales invoice. Ang pinresent po sa amin ay vehicle sales invoice pero from the importer to the distributor manufacturer. Hindi yung from the dealer to the buyer. Kaya ba po yun? Kung matatandaan ho ninyo, nakahuli ako ng Porsche noong November na pinapatest drive sa mga transport vlogger na walang kaukulang dokumento. Na-impound po namin yan. Pwede nyo i-review yon. So, ayon po sa ating rules, ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado o yung unregistered ay considered reckless driving. Klaruhin ko lang po magkaiba po ang reckless imprudence at ang reckless driving. Ang reckless driving offense ay hindi nagiging permanent record. Hindi po. Okay? Ang reckless driving po ay hindi criminal offense. Ano ang basis po namin dito? Yung Joint Administrative Order 2014-01. At ang purely penalties po nito ay nakasadan ay purely administrative nature. Okay? Hindi po ito criminal record. Iba po ang reckless driving sa reckless imprudence, kagaya na nabanggit ko. Ang reckless imprudence po ay criminal offense under revised penal code. Sa reckless driving ay nakasaad sa JAO 2401. Magiging reckless imprudence lamang po yan kung siya ay nakasakit ng tao o nakadamage through property. So yun po yung pinagkaiba. Maybe na-confuse po sila. Hindi po, ang reckless driving po ay hindi reckless imprudence na criminal case. Ayon din po sa ating rules, ang pagmamaneho ng sasakyan, at pati sa ating mga kababayan, maganda maintindihan nila ito, ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi registered ay considered reckless driving. Pangatlo po, ito po yung sales invoice na pinakita nila from the distributor to the dealer. So importer to the dealer. Importer to the dealer, yan yon. Hindi yan distributor to the buyer. Hindi. Okay. So technically, walang papel yung sasakyan. Okay. Pangatlo, si Mr. Deakin was apprehended on December 18, 2025. Kung hindi po sang-ayon sa violation na naipataw, binibigyan po tayo ng 5 araw para i-contest. Nakalagay po yan sa ating TOP. Okay. Malinaw po na nakasaad dito sa TOP, Mr. Deakin has until December 23 to contest the reckless driving violation. So nangyari po ito noong December 18. Papakita ko po yung picture kanina kung paano siya na-apprehend. Kapag hindi po ito na-contest within 5 days at binayaran na, deemed admitted ibig sabihin sa mga violation. Kaya kailangan, mga kababayan natin, kapag kailangan, kung gusto nyo mag-contest, you have 5 days to contest. Pero batay po sa aming record, wala pong na-contest na nasubmit. Wala pong contest. Pang-apat po sa claim na dapat 15 working days po ang pagsisettle. Marami pong kababayan natin nagtatanong yan. Calendar days po ay nakasaad sa ating traffic adjudication rules, hindi po working days. Included po ang calendar days, ang weekend, ang holidays. Kaya responsibilidad po natin na isettle ang ating violation during those 15 calendar days. Sa kaso po niya, nangyari po ito noong December 18, ilang araw pa yung mga may pasok noon? Almost 5 days na pasok pa.
So marami pang pasok noon. Oo. Oo. So, dahil naganap po ang apprehension sa panahon ng Kapaskuhan, inaasahan po na may mga araw na sarado talaga tanggapan ng pamahalaan. Dahil dito, dapat po ay isaalang-alang ng motorista ang mga umiiral na holidays at schedule ng opisina sa pag-aasikaso ng kanyang obligasyon sa loob ng ikitanakdang panahon. And klaruhin ko lang po, wala pong opisina ng gobyerno ng Sabado. Which is yung December 27 na pumunta sila. Okay. So, yung picture ng ito po yung nangyari, okay? Kitang-kita nyo naman po, bumabiyahe ako sa Quezon Avenue, taga Batangas ako eh. Yun hong sa Skyway, pag umexit kayo ng Quezon Avenue, meron dong nakalagay 1 kilometers or 500 meters bago mag-exit. Kitang-kita nyo naman po na ang sinasabi po kasi na traffic naman. Pumasok po eh. Tapos nasa harap pa ng enforcer nung pumasok. Skyway po yan. Lahat po tayo dito nagmamaneho kung gaano kabilis sa Skyway. Pag nangyari yan, kailangan lumampas na lang tayo. Oo, kasi baka mabangga siya. No? Tingnan nyo naman, ibalik nyo dun sa dati, double solid lane. Ayan siya yung nag-cause ng traffic eh. Mabibilis yung sasakyan, buti hindi siya natumbok. Yun yung sinasabing bakit reckless. Tingnan nyo, reckless yan. Kasi bigla kang sumingit pumasok at hindi po traffic na yung nasa lugar. Kitang-kita nyo naman, siya yung nag-cause ng traffic, tapos pumasok siya doon sa harap pa ng enforcer mismo. Kung nakalinya po yan, traffic, at kadalasan nangyayari po yan sa Quezon Avenue, kasi single lane lang yun, hilera tayo sa single lane. Okay. Okay. Nag-showcase kami, kagaya na nabanggit ko kanina, sinokos namin ang dealer. Bakit? Kasi walang papeles yung sasakyan, tumatakbo sa daan, walang ORCR, walang sales invoice to the buyer, bagkos ang pinakita sa amin ay sales invoice ng importer to the distributor. So, kailangan magpaliwanag ng dealer bakit siya naglalabas ng sasakyan ng walang kaukulang papeles. Pangalawa, nag-showcase din naman kami doon sa enforcer. Kasi para mas malinaw yung mga nais na sabihin ng enforcer. Oo. So, ito, nag-submit din kami ng subpoena kay Mr. Dicken, doon sa kanyang anak, kung papaano siya dapat na, kung bakit siya dapat magpaliwanag na hindi siya dapat i-charge ng reckless. Kung tutusin, kasi dapat double reckless yun eh, kasi yung sasakyan mo, walang papel eh, hindi registered. Tapos, ito pang nangyari, kitang-kita nyo naman dito. So, yan, ano pa. Sa akin naman, sa amin sa LTO, yung mga kababayan natin, sana maging responsable tayo. Lalo na sa pagmamaneho. Hindi porke hindi natin alam ang batas, ay excuse tayo doon. Hindi po pwede yun. Maging responsable po tayong mamamayan, lalo na kapag tayo po ay maglalabas ng mga hinaing, lalo na magkakaroon ho kasi ng confusion ang tao. Lalo na iba yung narrative o iba po yung sinasabi. Kaya po namin kayo inimbita ngayon dito para maintindihan ng taong bayan, lalo na lahat ng mga nagmamaneho, para maintindihan po nila. Okay, so maging responsable tayo. Sa amin po sa LTO, pangatlong buwan ko na ho ito sa Sabado, nire-reform namin. Nakikita ko, nung unang pasok ko, may mga problema talagang hindi maiwasan. We have 8,000 employees. So, kung mag-imbestiga kami, talagang sinecheck namin. So, nakikita ko na nare-reform dahan-dahan ang ahensya. So, sa akin, wala akong tinotolerate na empleyado pag may ginawang masama. Pero, tinatayuan ko ang mga empleyado ko kapag ka naman nasa tama. Kaya tayo,
magtulungan tayo. Kailangan namin tulong din ng taong bayan para ma-reform ang LTO. Hindi to kayang i-reform ng overnight, hindi to kayang i-reform ng ilang buwan, 6 months, kasi buong Pilipinas po ito. May mga nagsasabi na dahil sa sikat, inaasikaso. Hindi po. Kahit ordinaryong mamamayan, inaasikaso po namin. Kaya nga bilin ko, kapag po kayo'y may reklamo, pumunta kayo, yung mga nasa probinsya, sa district office, kapag hindi kayo inaksyonan, sa regional director. Dito po sa akin, kapag hindi kayo inaksyonan, pumunta kayo sa ASEC office. Lahat ho, inaaksyonan ko, lahat tinatanggap ko, lahat nung pong may reklamo. Kasi ganun po ang importante, kasi ganun ho kami nagre-reforma sa aming ahensya. Kasi nasa direktiba din po yan ng ating Pangulo at ni direktiba ni Secretary Giovanni Lopez na ireforma yung opisina. Sa akin naman nakikita ko dahan-dahan nag-i-improve at marami pa rin pong matitino. Lahat tayo hindi perpekto. Maraming ahensya ng gobyerno hindi perpekto, pero meron pa rin mga matitinong tao na nasa loob na nagtutulong para ayusin ang ahensya. Ano pa? Maraming salamat po sa inyong lahat. Now we'd like to open the floor for questions. Yes, Alan. Alan Gatos po from GMA DCWB. Sec, so ano po ano po ang initial finding natin dun sa siguro dito yung sa pictures dito sa Skyway Stage 3 malinaw naman po, pero yung sinabi na nagpunta sila dito sa LTO at katakot-takot na iba't ibang klaseng proseso yung hiningi nila, pero based dun sa findings ninyo, nasunod po ba, tama yung proseso, tama yung hiningi ng mga requirements ng staff po ng LTO para mapasunod o para sumunod dun sa talagang ito yung standard na proseso? Unang-una po kasi, hinanapan talaga ng ORCR kasi wala akong mapakita eh. Wala akong mapakita na maayos na papeles eh. Paano i-claim? Kasi sinasabi, hindi, may record kayo sa LTO. Wala eh. Wala pa nga pong kasi yung papel from the importer to the distributor, dun pa lang tatakbo ang proseso eh. Bakit nasakali yung sasakyan? Kaya nagre-require po kami ng ORCR. Pangalawa naman po, kagaya na banggit ko kanina, isa sa yung 15 days, talaga bong yun po yung nasa rules eh. So 15 days, may mga araw naman na pwede silang pumunta para asikasuhin ka agad. So nung pumunta po sila dito, normal kasi yun, diretso sila, nagbayad sila ng fines nila. So nung pagkita sa traffic adjudication, talagang lampas na dun sa 15 days. May 1 month na penalty yun. Opo. So tama po yung ginawa po ng empleyado ng LTO Yes po. sa lahat ng proseso? Tama po. Tama po. Okay. Second question ko, sir, nabanggit niyo po na dapat ay double reckless yung Yes. yung violation nitong anak ni Mr. Deakin dahil maliban sa walang ORCR ay yung mismong traffic violation niya na pagpasok sa double straight line ay considered na reckless. Ito pong unang violation, reckless. Reckless. Yung pong pangalawang violation na reckless, kasi po wala akong kulang papeles, registration yung sasakyan. Pagka po ang walang registration yung sasakyan natin, bumili tayo tapos nakalampas na doon, kung may sales invoice ito wala pong sales invoice. Opo. Reckless din yun. Okay. So, pero bibigyan niyo pa rin po ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Oo naman po. Kaya po nag-issue po kami ng subpoena. Sa lahat po ang subpoena po, ang nag-show cause kami sa dealer, kailangan magpaliwanag po ng dealer bakit nasa labas yung sasakyan nila na supposed to be nasa loob lang ng factory o ng dealership habang pinoproseso. Nasa kalye po. Pangalawa, yung enforcer din. Para kailangan din magpaliwanag ng enforcer. Pero gusto ko rin makuha ang pahayag niya. Kasi ito, although nag-initial investigation kami, pero gusto kong makuha yung formal, baka meron pa siyang maidagdag. Pumasok na sa harap niya mismo eh. Tama. Oo. Okay. So, last na lang po sa akin, Asek, ano kung pakiramdam ninyo na after nung ginawa yung investigation, lumabas yung ganitong klase ng mga ebidensya, litrato sa Skyway, at tama naman pala yung ginawa nung staff po ng LTO, pero the damage has been done sa LTO, sa imahe po ng LTO, katakot-takot na share at pangutya na yung ginabot po ng LTO. Dapat po maging responsableng vlogger tayo. Marami pong mga tayong kababayan na ganyan na nangyayari, maging responsable tayo. Kailangan magtanong muna o imbisigan kasi mano ba yung the following day, klaruhin.
Pero kapag kami mali, hindi kami nagtotolerate. Pero kailangan alamin. Kasi napaka-basic naman. Doon nga sa TOP, basahin mo lang sa babae. You have 5 days to submit a contest. Oh. So, maging responsable po tayo. Nagkakaroon kasi ng confusion. Yan ang mahirap kasi. Nagkakaroon ng confusion ang taong bayan. Kailangan po, linawin lang din natin. Kami sa gobyerno, pinipilit namin na may ayos ang opisina namin. Salamat po, ASEC. Thank you. Okay, next question. Ay po, magandang umaga po. Nico Bagsik po of DZMM Radyo Patrol. Just to contextualize lang po, sir, since na-mention nyo nga po, nabigyan nyo na ng subpoena itong magkabilang panig, pero alam nyo po ba or would you know already kung bakit dinadrive ito noong anak po ni Mr. Yun Dickens? po sir ang kailangan naming malaman. Kaya po kami nagsupwina sa dealer kasi bakit po nasa kalye yung sasakyan na yon? Kasi nga yung pong papeles na hawak niya from the importer to dealer. Hindi po yung dealer to the buyer. Pero would you know po, sir, kung plano ba nung kampo ng Dickens na bilhin tong sasakyan? Hindi ko po alam eh. Wala Hindi pa? ko po alam. Okay. Opo. Pero dapat po siguro magpaliwanag ng dealer to kung paano ng dealer kung paano nakalabas o paano ginagamit sa kalye itong sasakyan na to na walang kaukulang papel. Okay. Kasi sinabi ko nga po nung nahuli ko nung November yung Porsche na ginagamit sa test drive sa may Laguna na walang kaukulang papeles. Kaya ako po personal na nakahuli nun. In-impound ko po dyan. Mali po yung practice ng mga dealer na ganon. Delikado pong matanggalan ng accreditation nila kapag ganyan po yung ginagawa nila. Okay. And then, sir, for timeline purposes lang po, kasi po, yesterday lang kasi na-post yung ni Mr. Dickens yung kanyang reklamo or yung incident on his story. Pero kailan po nyo sinend sa kanila yung subpoena po with regards to this incident? Parang Ngayon, na-receive na po ba nila? Kasi nag-start po ako ng investigation this morning. Tinapos ko po itong within 4 hours. Oho. So, nag-send na rin po ako ng mga subpoena. Kasi malinaw naman po yung details. Kaya lang, iba yung mga naging narrative sa media, naging narrative sa social media. Kaya po, pinapaliwanag namin kung ano po yung totoo. Kaya po, yun lang nakakalungkot. And when can we expect po na itong kampo po ng mga Dickens and then yung enforcer and then yung also yung dealer din po ay We hope na makuha namin yung mga sagot nila as soon as possible. January 12, that would be on Monday. Nag-request po kami dito. Salamat po. Thank you. Thank you po. Yes, next question. Gerard. Good morning, sir. Hi, good morning. Ang tatanong ko lang po yung tungkol dun sa working days and calendar days kasi I think it would really spark outrage among the public kasi parang imposible nga naman masettle kung saradong opisina or ano. Would there be any moves on part of the LTO to change this directive na working days instead of calendar days? Pag-aaralan po natin yan pero kasi sa sa rules hindi po talaga nakaspecify na working days eh. So calendar days talaga. Kahit sa Supreme Court decisions kailangan sa civil code calendar days talaga eh. So yun ang natin. Pero yung nangyari naman kung makikita niyo, ang dami pang araw na po pwede kang pumunta. Hindi po Saturday kasi pumunta sila Saturday eh. Sir, sorry. Clarify ko lang din yung Saturday po. Tsaka madagdag po, sorry sir? Okay, yung Saturday po kasi 'di ba meron daw mga days na Saturdays pwedeng mag-transact sa LTO. Ano po yan? Yung po yung mga renewal sa mall. Yung mga mall po natin, yung mga DLRO na pwede tayo mag-renew ng mga driver's license natin na nasa mall. Opo. Thank you po. Next, please. Next question. Madagdag ko lang po yun ang importansya ng maging responsableng vlogger tayo. Alamin po natin, wag po tayong basta maglabas o pati mga kapatid natin sa media, yung mga kailangan talagang yung tamang impormasyon para po wag naman mapahamak yung mga iba na nagtatrabaho din naman ng maayos. Meron pa po. Yes sir, go ahead. Under investigation po siya, kagaya po nito, may mga na-found out po kami na mga additional
na violations, kagaya po nung sasakyan na ginagamit mo ng walang kaukulang papeles. And sir, kung hindi siya nahuli sa ganyan, siguro sir, tuloy-tuloy niyang ginagawa yan. Yes sir, tama po kayo. Actually kung ako po, na yung time na po na pagkakahuli na yon, yung pong walang kaukulang papeles na sasakyan, dapat na impound po yun. Oh, impoundable po yun. Yes, ma'am? Any Sir. question? Hindi po, hindi po. Nasa kanila po. Opo. Sa Monday po. January 12 po. Ma'am. Nag-show cause na po kami sa kanila, sa dealer, kasi lampas na po dun sa, yung mismong oras ng pangyayaring yun, yun yung oras na nangyari. So, hindi naman po LTO naka-apprehend, pero isang babala ito sa mga kababayan natin. Na yung, wag tayong gagamit, siguraduhin natin yung mga sasakyan na gamit natin, brand new, na sa maayos ang papel. Kagaya ho nito, yung sales invoice niya, sales invoice ng importer to dealer na dapat nasa factory, hindi po dealer to the buyer na sales invoice. Pero kung hawak nyo sales invoice ng dealer to the buyer, you have only 7 days. Oo. Pag lumampas po kayong 7 days na wala kayong kaukulang papeles, huli po kayo nun. Pero ito po, medyo nagtataka ako, sa totoo lang, paano nakalabas ng dealer yung ang papeles niya is from the importer to dealer lang. Okay, wala na po. Yes, last question na po. Sir, for clarification lang po, natanggap na po nila yung subpoena and sina Mr. Dickens po ba is nag-confirm na ng attendance On the way Monday? pa lang po yung subpoena. Kung mapapansin po nyo kasi sa amin, ang trabaho ko po, tinatapos ko po kasi na mabilis. Kaya po mapansin nyo, yung investigation dito, tinapos ko within 4 hours. Kaya po sabay-sabay na rin, pati po yung subpoena, show cause order. On the way na po doon, ma-receive po nilang yan. Apo, apo. Yes? Yes na. Sir, ito po. Sige, okay na. Yung sa ano po, yung sa nakitang resibo dun sa driver. So meaning to say, hindi po siya from dealer, from importer direkta sa kanya. Tatlo po yan from importer to dealer na, halimbawa, pag in-import yung mga sasakyan, dadalhin dun sa dealer, sales invoice nila yon. Iba pa yung sales invoice ng dealer to the buyer. Pero yung sa kanila, walang na-present na sales invoice dealer to the buyer. Ang sales invoice na pinakita sa amin, actually hindi pa nga physical nasa telepono, kaya ganyan pamansin nyo, malabo From the importer to the distributor or to the dealer. So sir, there's no other papers na pinakita. Ito lang talaga. Yan lang ang pinakita. At saka kaya po ako nagtataka kasi hindi po siya dapat nasa kalye. Aha. Oo. Thank you po. Thank you. Okay, wala na pong question. Okay, boss. Yung information natin, yung for today hindi ko pa nakukuha pero last Friday nagsimula tayo ng 114, tapos yung Saturday 70 plus, tapos Sunday bumaba na sa 45. So nung Monday hindi ko pa nakuha yung Monday, pero ibigay ko yung data ng Monday. Pero marami ang alam niyo, kinagandahan na napansin ko doon sa mga kababayan natin, yung mga ibang e-bike na wala silang driver's license, natikitan dahil may mga ID sila, tumubos sila dito sa LTO. Oo. So talagang, kung makita niyo, may mga kababayan din naman tayo na gusto nila maayos. Oo. Dito po sa Central, binigyan daw sila ng permiso ng LG na makatikot sa Commonwealth kasi yung nasa statement ng LTO kaya sudas-sudas baka nakasama na Commonwealth sa mga babantayan at pagbabawal na rin yung mga ride. Paano yun, sir? Kung ang LG binigyan
bibigay na permit para sa mga e-drive. Kasi ang LTO, based on record, talagang bawal sila sa main thoroughfares. Paano gagawin? Sa ngayon po, nag-stick muna ako dun sa 4 na highway. Yung nabanggit ko sa ibang highway, which is yung Commonwealth and Marcos Highway, nasa process pa lang kami na pinag-aaralan namin. Kaya magre-request din ako sa LGU na makapag-usap kami on Monday regarding po dyan. Kasi di ba sa Pasay, pagkagabi, kumagabi yung mga kaibigan. Paano kaya? Ma'am, sabi ko nga sa kanila, hihingi ako ng tulong sa MMDA. Ang MMDA very supportive sa amin sa LTO. Si Chairman Artes, will ask help from them na ma-operate po ito na mas malawakan na mahuli. Kasi sa amin sa LTO ko, konti lang ang tao namin, pero puspusan pa rin naman, masipag naman yung mga enforcers natin na makapaghuli. Tapos sir, di ba, paano kung yung e-bike, kung walang driver's license? Kasi yung bike naman kinakailangan, yung driver's license. Tapos parang hindi sila, paano yung paano pumunta ko? Yung obstruction po niyan, yung multa niyan, 1,000. Usually yung mga kagaya nabanggit ko kanina, may ID yung dala, valid ID, nahuli sila, tumubos sila dito. Ilang araw nila pwedeng set? 15 days. Pag hindi nila sinettle, Hindi naman, kasi hindi pa naman may impound kasi may ano po yun, maraming iba sasabihin, ID ko lang naman o identification ko lang naman nakuha nila okay lang. Pero pag once na kumuha ho sila ng driver's license, lalabas po yun. Kunin ko lang po yung rationale kung doon sa yung pagtanggal ng registration fee sa Top box. motorcycle tax box at sa ano ba ang rationale? Kasi po sir, nagmumotor din po ako. No? Nakita ko na found out ko na merong palang mga unnecessary expenses na kinakarga sa mga kababayan natin. So nag-present po ako, pinag-usapan po namin at nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulo at si Secretary Giovanni Lopez na pag-aani ng buhay ng bawat Pilipino, lalo na yung mga motorista dito sa atin. So isa nakita na namin to na unnecessary expenses po ito. So, kasi importante po yung top box lagayan po ng gamit, may binili po kayo, lagay nyo doon, helmet, pero bakit natin i-charge ng every year po yan, ha? Oo. So, hindi po, ano po yun. Thank you, sir. Okay. Wala na pong questions. If wala na po, this concludes our press conference. Thank you for joining us. Maraming salamat po.